Umaga ng December 30, pupunta kami sa Biton Beach para maligo ng buong pamilya. Kaya pumunta kaagad kami ng sentro para bumili kami ng pandesal at kaping barako para doon na kami mag-aalmusal habang nasa beach. Kaya nagdala rin kami ng mga thermos para paglagyan ng mga maiinit na tubig. Dito sa may kanto, mula dito sa Obrero papunta ng Biton ay magbibideo tayo para makita nyo yung dinadaanan natin, kung gaano kaganda yung lugar na dinadaanan natin papunta ng beach na pupuntahan natin. Kaya enjoy lang kayo sa videong pinapanood nyo. Thank you sa mga sumusubaybay lagi ng video ko. Dito madadaanan natin dito sa kaliwa ng video natin ay yung papunta ng papasok ng Bula National High School, and then yung SSC, yung Sorsogon State College dito sa parting kaliwa. And then makikita din natin dito yung mga tindahan sa gilid. Dati wala pa yan sa gilid ng iskat. Makikita natin iba't ibang mga tindahan dyan. May mga bilihan, mga spare parts ng motor, mga pagawa ng motor. And then makikita din natin dito yung mga tindahan ng mga paputok, kasi magbabagong taon na dyan. Kaya ang dami na rin bumibili dyan lagi ng mga paputok sa gilid sa tapat ng cemetery. Yan, sa lugar na to ay malapit na tayo sa tulay. Yan, makikita natin yung tulay dito. Makikita din natin dito yung mga ilaw na naging issue dati. Pero maganda naman talaga, makikita nyo. Kapakipakinabang, at least maliwanag yung dinadaanan ng mga sasakyan dyan sa tulay na yan. Dadaanan din natin dito yung Immaculate Village. Immaculate Village ba yun? Yan. Makikita din natin dito sa dinadaanan natin yung may mga sa gilid ng ilog na yan is may mga gumuho, kasama yung isang resto bar yata dyan dati. Nakikita ko lang yan dati sa video na kung ano yung mga nangyayari dati, kasi alam mo naman sa social media na updated ka agad kung anong mga nangyayari dyan. Dadaan din tayo dito sa hospital ng Pawa Hospital, and then etong kalsada na to papunta ng Lahong, Bigin, Hamorawon, Montical, Barrio, Daganas, yung sa kaliwa natin. So nadaanan din natin dito yung pabukas pa lang na gasolinahan. Makikita din natin dito magkabilaan yung mga palayan na napakalawak niyan guys, yung area na to. Kung minsan tinatamnan din yan ng mga pakwan pag summertime. And then yung lugar na to guys ay inaabot to ng baha nung bagyong Christine. Talagang umaapaw dito sa lugar na to, sa kalsadang to. Parang dagat yan guys, inabot yan ng baha pagka sobrang lakas ng ulan. Kapag may bagyo, inaabot po yan, parang dagat na yan, umaapaw dyan sa kalsadang yan. Makikita nyo guys sa mga oras na to, makulimlim pa rin, konti pa lang yung makikita nyo sa langit na kulay blue. Kaya alatang tag-ulan talaga the time. Sinamantala lang natin na medyo maganda yung panahon na pwede tayong maligo sa dagat. Makikita din natin dito napaka-straight ng kalsada na yan. Kaya yung mga mahilig magpatakbo ng mabilis, talagang mapapatakbo ka talaga ng mabilis dyan pagka motor yung dala mo. Kaya lang tayo talaga pagka ingat lagi yung iisipin natin. Mas maganda na yung mag chill ride lang tayo, o kaya takbong pogi. Sabi nga kahit bagal, basta makakarating tayo sa paroroonan natin. Kaya ingat-ingat lang sa pagdadrive. Dinaanan din natin dito guys yung intersection papuntang ikaliwa dyan, papuntang San Juan Bago, Kambal, San Juan Daan. Then sa kanan naman natin guys is yung terminal ng mga bus papuntang Manila. So eto, paprika na to guys dito.
madadaanan din natin dito yung ito yung tulay. Yan, makikita natin maraming kulay, mga parang flag yata yan, makikita nyo dyan. So pabrika na to, at makikita din natin dito yung kalsada na papuntang Barangay Utabi. So doon nga pala sa dinaanan natin kanina na papuntang terminal, doon din yung way papunta ng Tugbungon Saday, Tugbungon Dako. Yan, dati pumupunta kami dyan sa, maalala ko nga pala guys, dati may classmate ako dyan sa Tugbungon. Yan, mga Gulyoso, shout out sa'yo Simeon. And then dyan sa pabrika sila paring si Padi Erwin Leon Sito. Maalala ko nagbabike kami dyan nung high school, tapos pupunta kami sa kanila para magbuko, magsilot pa, sabi sa Bicol. Kaya napaka-enjoy ng high school life namin noon, kasi enjoy kami sa pagbabike. Bali nagbabike lang kami galing ng Bikin papunta ng bayan sa school namin. Yan, eto yata yung lugar na to guys is Magsaysay. Eto na, nandito na tayo sa Magsaysay na area. Yan, napakaganda ng kalsada talaga dito, parting sa amin sa Sorsogon. Hindi nyo mararanasan yung mga kalsada dyan banda sa i-compare mo sa parting Quezon, Camsur, Cam Norte, yung na-experience natin dyan na sobrang lubak, sobrang sama ng kalsada dyan guys. Kaya dito ma-experience mo yung ganda ng kalsada. Napaka-smooth magmotor, kaya napaka-sarap magmotor dito guys. So eto yan, yung area na yata to guys, kung hindi ako nagkakamali, ang next ng Magsaysay is Barangay Tanga. And then after ng Barangay Tanga is yung papasok is San Ramon. Ano pa nga ba yung mga dito, mga baryo dito sa na to, hindi ko kabisado. Yung mga nakakaalam, paki-mention na lang, paki-comment nyo na lang kung may na-miss akong mga lugar dito. Hindi ko kasi kabisado yung mga boundary ng mga baryo-baryo sa Bulan, Sorsogon. Kahit sa sentro yung mga zona-zona, hindi ko kabisado talaga guys yung kung ano yung boundary ng mga zona-zona dyan. Kaya paki-comment nyo guys sa mga nakakaalam ng mga taga rito sa nadadaanan natin dito. Kaya napakaganda talaga ng panahon. Pinagbigyan tayo na makapag-ikot-ikot, makapag-joyride. Kaya yan, ini-enjoy natin yung sinasamantala natin yung ganda ng panahon na binigay sa akin, kasi ilang days na lang neto babalik na ulit tayo sa abroad. Kaya sobrang sinasamantala natin dito yung panahon na makapag-ikot-ikot. So hindi ko nga naubos dito yung plano ko na makapag-rides talaga, as in pupunta ng ibang bayan. Dito lang talaga ako nakapag-ikot sa mga baryo-baryo muna. Siguro kapag may magandang bakasyon na alam kong mahaba-haba ang bakasyon, pwede tayong mag-ikot papuntang Hirusin, papuntang Bulusan, papuntang Barcelona. Sana marating natin yung mga lugar na yan sa mga susunod nating bakasyon, para naman mas ma-enjoy natin yung pag-ikot sa buong Sorsogon. Yung pinaplano ko nga before na makapag-ikot man lang sa Sorsogon Loop, yan ang mga pinapangarap talaga yan ng mga mahilig magmotor. Kaya makaka-relate dito sa mga sinasabi ko, yung mga mahilig magmotor na mayroon din sa akin nagyayaya dati guys, na mga taga-Bulan din na kung magra-rides ako, makiki-rides din sila. So sana bigyan tayo ng siguro wag nating pilitin pagka hindi pa binibigay sa atin yung pagkakataon. Dito yata guys nasa na tayo, Barangay San Ramon na yata itong
lugar na to. Medyo paakyat na to dito sa pupunta natin. Pagka kaliwa natin dyan banda sa may paakyatan dyan, yun na yung way papunta ng Butag, papunta ng Piton. Ayan, dito malapit na tayo. Napakaganda talaga. Nakikita nyo naman ang ganda ng kalsada guys. Kitang kita yung pintura. Kaya ang sarap magmotor kasi kita mo yung maayos talaga yung dinadaanan natin. Ayan, ang ganda ng kalsada. Talagang hindi ka mag-worry magpatakbo dyan. Pero lagi nating iisipin na maging responsable tayo sa ating pagmaneho, especially yung mga nakamotor kasi 2 wheels lang tayo, unlike sa mga 4 wheels na wala silang tendency na ma-slide o kaya unlike sa 2 wheels lang talaga guys, napakahirap i-control. Ayan, dito na tayo, kakana na tayo dito papasok. Ito yata yung sinasabi nilang sityo may nagsabi sa akin guys na yung unang papasok papunta dito is ang sakop pa nito ay sityo to ng San Ramon, which is yung sityo Burabod. Ayan, paki-mention na lang dyan sa mga nakakaalam ng lugar na to kasi bibihira naman tayong makapasok dito sa area na to. Third time yun lang yata ako dito nakapasok dito fourth time kasi nung last pumunta nga pala tayo dito last year nung bakasyon ko dati ay hindi pa tapos tong mga kalsada na to, ginagawa pa lang. Kaya yung that time yung makikita natin sa video ko dati is marami pang posting nakalagay dito sa kalsada, as in sa gitna na talaga ng kalsada. Kaya nasabi ko kapag may bibiyahe dito, napakadelikado nung time na nakita ko yung mga poste sa gitna kasi lalo pa pag mahina yung ilaw mo, talagang sasalpo ka sa gitna ng kalsada ba naman yung posting, mga hindi pa natatanggal nung pumunta tayo dyan. So ngayon napaka ganda na ng kalsada kasi tapos na, as in tapos na yung kalsada dyan, tapos na yung mga drainage sa mga magkapila ang gilid yan sa kalsada na yan, at makikita natin napakaganda at may mga pintura na rin, kaya ang sarap ng dumaan sa lugar na to papunta ng Butag. Tapos bago pala guys barangay Butag ay may dadaanan tayong sityo ng sityo ng barangay Butag. Ang pangalan is Sityo Palipas. I-correct nyo lang ako kasi naipagtanong ko lang yan. I-correct nyo lang ako kung mali yung babanggit kong mga lugar sa mga alam ng lugar na to, kasi hindi ko talaga kabisado dito. Paki-comment na lang sa baba kung tama ba yung nabanggit ko na before barangay Butag ay may dadaanan tayong sityo ng barangay Butag, which is Sityo Palipas. Yan. Dito din nating ito din yung way papunta ng Kapihan sa Bulod. Dito din natin nakapag-jamming tayo dito before ng araw na to na pagpunta natin ng beach. Kahapon ng time na yan, nung hapon ng time na yan pumunta tayo ng Kapihan sa Bulod. Ayan, nag-enjoy din tayo doon sa Kapihan sa Bulod with family. Jamming talaga. 2 times na ako nakarating dito sa Kapihan sa Bulod. And then one time may napuntahan din tayo dito sa may parting Marinab. Yung mayroon din isang pasyalan dyan, pero hindi pa gaano ka-develop, hindi kagaya ng Kapihan sa Bulod na mag-enjoy ka talaga na ang ganda na ng mga mga tambayan, at saka continuous na yung nila pag-offer nila ng mga pagkain, kapihan.
ganyan. So nung pumunta tayo dun sa Barbo yata, yun ang pangalan niya is Barbo. Maganda rin yung place niya guys doon sa ano, nagpalipad din tayo ng drone doon, kinuha natin yung aerial footage, video. Maganda rin yung ano doon, yung area nila, ang ganda rin ng makikita yung ano, kaya lang hindi pa ganun ka-develop. Kung ma-develop doon, maganda yung pumunta rin doon sa Barbo na yun. Malapit sa ano, bago bumaba ng ano ng Marinab area. So sakop pa siya, taas siya ng Marinab, and then yung papuntang ano yata, papuntang kaliwa is parang Danau yata. Ay, Danau ba yun? Basta hindi ko kabisado, pero may mga baryo pa yung bago mag Marinab, kakaliwa ka doon, mayroon pang mga ibang baryo doon na madadaanan kayo. Ito nga pala yung ano, ito pala yung dinaanan natin sa parting kanan natin is ang shortcut ng papunta ng ano, may bagong kalsada na dyan papunta ng Barangay Utabe. So may video din ako noon na dinaanan natin, nakita din natin na patapos na, halos patapos na, pero ano pa rin, may mga area pa din na inaayos na lang yung mga drainage doon sa kalsada nyon. Pero napakalawak at saka napakagandang daanan din yung way na papunta ng Barangay Utabe. Kaya i-try yung daanan yung kalsada na yon. Napakaganda rin, napakalawak. Kaya mag-i-enjoy kayong magmotor, lalo na yung mga nagmumotor talaga. Yan, dinaanan natin dito. Ito na yata yung Barangay Butag guys. Tapos dire-diretso na tayo dito. Dati nung pumunta tayo dito, mayroong mga area dito na mga ginagawa rin yung kalsada, and then yung one time nakita natin dito ang lalim ng ano, may bumabaha rin mga lugar dito that time na dumaan tayo last year. Yan, ang gaganda rin dito ng mga ano talaga, mga bahay dito sa barangay na to, napaka simple. Ayan, Barangay Butag na yata to, sentro ng Barangay Butag. And then dire-diretso na tayo papunta ng Piton. And then dito dadaan tayo dito, may tulay ditong dadaanan. And then bago dumating itong ano, ito yung bakal na tulay yata. Ay, hindi, simentado, yung bakal lang yung sa gilid niya. Ito yung dadaanan natin papunta ng Kapihan sa Bulod. Yan, napakaganda rin ditong daanan to, kasi ayan, mafe-feel mo talaga yung nasa probinsya ka talaga. Ang dami pang mga ano dito, mga magagandang bulubundukin, matatanaw natin dyan pag-aakyat tayo ng bundok. Dito sa area na to, mayroon pa tayong dadaan ng isang tulay yata bago pa dumating tayo ng Kapihan sa Bulod. Marami nga pala kami dito, medyo yung iba nauna na yung mga nanay ko sa Biginadaan at mga kapatid ko is nauna na sila. Kami na lang dito yung magpapamilya yung nahuli, kasama ko yung mga anak ko dito. Yung iba nag-tricycle, dalawang tricycle at saka isang kotse yung kasama namin dito sa family swimming na to. Ay, makikita nyo, mag-i-enjoy ka talaga sa nakikita mo magkabilaan, kasi nga bibihira pa yung bahay at saka maganda yung mga paahon dyan. Talagang mag-i-enjoy ka kung mahilig ka talaga magmotor, dadaanan nyo itong lugar na to. Talagang mapapawaw ka talaga pag ganitong daanan. Ito yung nakaka-relax kapag mahilig ka magmotor, tapos ganitong place yung madadaanan mo, talagang very relaxing. Ito yung sinasabi kong ano, mga yung tulay na may bakal na pinakang tracing niya. Eto yan guys, malapit na tayo dito sa
sa Kapihan sa Bulod. Ewan ko kung anong paki-mention nyo naman guys yung kalsada papuntang yung sa kaliwang na kalsada. Ano bang lugar yun guys? Sa mga nakakaalam, ano bang lugar yung kaliwa na kalsada papasok? Dito yata is ito na yung Kapihan sa Bulod yata yung nadadaanan natin. Maganda sana nito guys kung hindi maulap, tapos maliwanag yung maliwanag yung langit, tapos kulay blue diyan, diyan mo ma-feel. Nakikita nyo guys yung kung gaano kaganda yung dinadaanan natin, bundok-bundok siya, tapos makikita nyo may mga talahib na napakaganda, napaka sarap sa mata na makikita nyo ganyan yung dinadaanan nyo guys, napakaganda. Kaya malapit na dumaan na ba tayo ng Kapihan sa Bulod? Lumagpas na yata tayo dito, and then dire-diretso na tayo. Ang next yata nito is Barangay Biton na. Makikita din natin dito mamaya yung boulevard nila, napakaganda rin. Talagang na-develop na talaga yung sa gilid ng magandang pasyalan. Yung nadaanan nga nating paahon, talagang hirap na hirap dyan na umahon yung mga motor, yung mga tricycle, lalo pa pagkargado. Talagang itutulak talaga ng mga pasahero yung tricycle, kasi nga sobrang paakyat siya, tapos malayo yung aakyatin. Kaya kung kargado yung motor, talagang hindi makakaahon. Kaya kanina dinaanan natin yung mga anak ko na nakasakay sa tricycle, at pati yung biyanan ko, silang ilang karga lang sila, tapos hindi nakaahon yung motor na sinakyan nila, at nagtulak sila. Kaya napakahirap daanan nung nung bundok na yun, kasi nga napaka layo niya, tapos paakyatin siya. Ayan, yung mga sanay na ng mga nagbibiyahe dito, matitibay yung mga tricycle niya. Kaya kapag bago ko lang pumasok sa ganyang mga lugar, especially dito sa may nagsabi sa akin dito yung mga ahonin dito sa Marinab, Kabarawan, yan mga ahonin talaga dyan, yung mga kalsada, mga bundok talaga yung mga kalsada dyan. Kaya marami rin na nagsabi na maraming nadidisgrasya sa mga nagbibiyahe dyan sa lugar na yan. Kaya laging mag-iingat tayo sa pagbibiyahe natin. Kahit anong sasakyan man yan, lagi nating isipin na mas maigi yung nag-iingat tayo sa ating pagbibiyahe. And then laging mag-pray, kasama natin lagi na ingatan lagi tayo sa ating biyahe kahit saan man tayo magpunta. Ito na yata barangay na yata to, Barangay Biton. Sa mga nakakaalam kung ito ba part na ng Barangay Biton, yan, diretso na tayo dito. Malapit na tayo yata dito sa boulevard ng Barangay Biton. Ayan, natatanaw na natin guys yung boulevard dito. Yan, napakaganda rin ng boulevard nito guys. Ang gandang tumambay dito. Ayan, may mga kulay blue pa yung sidewalk dyan. Ayan, mafe-feel mo talaga na nasa tabing dagat ka. And then ang sarap dito mag-jogging, mag-walking, mag-relax. May mga bench din dyan na pwede kayong tumambay. Kaya ang ganda ng development ng mga project na to. Kung sino man yung gumawa ng mga project nito, salute sa inyo and congratulations. Pakipakinabang talaga yung mga project na ganito. Ito na nga pala yung yung papasok ng Biton Beach. Yan, makikita natin dito talagang may mga pa sa dadaanan natin, kasi laging umuulan talaga dito sa bulan Sorsogon that time hanggang January yata. Hanggang ngayon yata ulan pa lang, pero ngayon medyo mainit na raw doon sa atin sa bulan Sorsogon. Napakaganda rin ng beach na to guys. Parang maputi-puti din yung buhangin nila pag nakita nyo yan mamaya.
napakaganda. Papasok pa ito doon sa sa pinakang mga cottages niya. Yan, nag-aantay na sa atin diyan yung mga kapamilya natin diyan. Ayan. Ayan, nag-enjoy din kami dito habang nag-start kami magpa-swimming sa mga bata. Kami naman magkakape muna, kakain ng almusal. Nagdala kami ng pandesal dito, samot-saring pagkain na mapagsasalo-saluhan natin. And then nakarating na nga tayo dito. Makikita nyo guys, medyo white yung sand din nya. Marami ring mga cottage dito na malalaki.